Good morning everybody and everyone. So nandito na naman tayo muli dito sa ating munting channel. Siyempre, balik-balitaktakan na naman tayo. So, usaping politika na naman. At yun ang nga napakaganda ng nilatag nating topic. At ito ay dahil sa katatapos na eleksyon, matinding eleksyon sa Pilipinas. Ayan. Puro bangayan. At yun na nga, ito ating tatalakayin ay itong pagkapanalo ng UBGP. Mostly pagkapanalo ng UBGP sa parting Mindanao. Ayan. So, napakaganda yung topic na yan. At kasi talagang napansin natin na talagang maaari sabihin na 99.9% o medyo pababain natin ha, 95% ay talagang panalo ang team UBGP. Ayan. At yun na nga, ito ang ating pag-uusapan kung bakit nga ba nanalo ang Team UBGP laban dito sa mga batikang politiko na tawagin natin mga dato at mga bayis. Ayan. Diyan sa Mindanao. Ayan. Kasi nga naman talagang nasubaybayan natin kung paano nagpalitan ng mga maanghang na salita. Ayan, maanghang. Maaanghang na salita itong mga politikong ito. Naku po. At yun ang tatalakayin natin ngayon. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ayan ha. Ito ay talagang hindi pa naman tayo masyadong late. At mayroon pa namang 4 na araw o 5 araw kung hindi ako nagkakamali. Itong pagkalipas pa lang ng butuhan. Ayan. At yun na nga, nako, hindi na ako makapag-antay. Ito ang ating pag-uusapan kung bakit nga ba nanalo mostly ang Team UBGP. Ayan. At tatalakayin natin itong mga kanilang nilabas na propagandas. Ayan. At ito namang mga propagandas ng mga datos, mga bahay dyan sa Mindanao. Ayan. At ito na nga. Bakit nga ba nanalo ang UBGP? Mostly 95% ay nanalo nga ang UBGP. Ayan. Bakit nga ba nanalo? Ayan. Siyempre, binuto ng mga tao. Kayo naman, oh. Kayo naman, oh. Siyempre, binuto ng mga tao. Yan, kaya nanalo. Naku po. Ayan. Bukod dyan sa binuto ng mga tao, ang tanong kasi dyan, bakit sila ibinuto ng mga tao? Ayan. Di ba? Napakagandang topic 'yan para natin maunawaan kung bakit ba nagpro UBGP ang halos mga Bangsamoro diyan sa Mindanao. Ayan na yung pag-uusapan natin. Ayan, kasi naman tayo ay laking Mindanao din, di ba? Kaya talagang concerned tayo sa ano man nangyayari dyan sa Mindanao. Ayan. Di ba? Napakagandang topic ito. Naku po. Ito ay ang tawag dyan ay literal ba ang tawag dyan? Nausapin ang pagkapanalo mostly ng UBGP dyan sa Mindanao. Ayan. Saan ba nagkulang itong mga batikang politiko? At saan, bakit sila natalo dyan sa Mindanao? Ayan. Di ba? Saan kaya sila nagkulang? Sabihin ba natin na sila ay dekada nang nanunungkulan dyan? Pero sa isang iglap lang ay pinataob ng mga team UBGP. Ayan. Ayan, di naman kaya napipilitan lang ang mga tao na mamalagi sa kanila kasi sila yung makapangyarihan dyan. At ito na nga, dumating yung UBGP na talagang may puso sa madlang Bangsamoro. Ayun na nga, hindi na pinalampas ng mga tao. Ayan. Hindi kaya yan ang dahilan? Naku po. Kung sa ating kasaysayan ba naman, kung sa ating karanasan ba naman dyan sa Mindanao, ay
talagang may iba't ibang dahilan yan kung bakit nga ba nanalo itong 95% ay UBGP dyan sa Kamindanawan. Ayan. Ayan. Sa ating umpisa na nga ba natin? Ay, sandali lang naman itong ating balitaktakan kasi Biyernes ngayon. Ayan. At maraming pumupunta sa sa mosque na ating mga kapatid na kasi talagang dito lang tayo sa tabi ng mosque. Ayan. Maraming mga kapatid na ating kamusliman ay pupunta sa mosque. Ayan. So, direct to the point na tayo. Bakit nga ba nanalo mostly ang UBGP dyan sa Mindanao at natalo nga itong mga batikang politiko na mga datos at mga bais? Ayan. Diba? Sa ating kasaysayan naman sa Mindanao, sabi ko nga sa inyo, napakaraming anggulo kung bakit nga nanalo itong UBGP. Ayan. Isa sa anggulo ay sabi ng iba, pero hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Ay, sabi nga ni ba, ang dami daw flying voters. Ayan. Hindi ako naniniwala dyan. Ay, talagang nagustuhan ng mga tao itong UBGP. Ayan. Pero hindi ko naman nasa sinasabi na kaya lang naman na mamalagi yung mga tao dyan sa mga batikang politiko dyan. Mga datos, mga baes ay dahil sa pera. Ayan, wag naman ganon. Hindi naman ako naniniwala doon. Hindi naman siguro sa ganon. Itong dumating yung UBGP na nagbigay rin ng funding. Naku po, wag naman, hindi sa ganon, Hindi tayo naniniwala doon na kaya lang naman malagi itong mga tao na manatili sa mga batikang politiko dyan tulad ng mga datos, mga bias ay dahil sa pera. Hindi ako naniniwala dyan. At yun na nga, itong dumating itong UBGP dahil sa pera rin at flying voters, hindi ako naniniwala dyan. Nako, may talagang dahilan kung bakit ibinuto ng mga tao, mostly itong UBG laban dito sa mga datos at mga bais na masasabi natin, dekada na silang nanunungkulan dyan. Ayan na. Napakagandang topic yan. Kaya kung ako sa inyo ay makinig kayo. Ayan. Yan, sa ating pasubali ay sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan dito sa ating Mountain Channel ay pindutin nyo na ang subscribe button at siyempre ang notification bell. Ayan. Para ganahan naman ito ngayon yung lingkod na talakayin ng iba't ibang bagay na nangyayari sa ating lipunan. Bukod dyan, ay talagang mayroon naman talaga tayong ipinaglalaban na advokasya dito sa ating vlogging. Ayan. At isa dyan na advokasya ay itong mga politiko, mga mayayaman, nagpapasasa sa yaman ng Pilipinas. Itong mga binahan na to na talagang ang yaman ng Pilipinas tulad ng mga tanso, pilak, ginto, granite at iba't ibang mga minerals na minimina nga ng iba't ibang mayayaman ng iba dyan na hindi pa taga-Pilipinas. Ibig sabihin hindi Pilipino ay talagang pagkatapos nilang minahin ang ating yaman ay dinadala sa ibang bansa at doon pinaproseso. Ayan. Tayo tuloy ang talo at pagbalik dito, binibili natin ng pagkamahal-mahal. Kumbaga, niluto tayo sa sarili nating mantika. Ayan. At sa aking pananaw ay dapat hindi yan nilalabas sa ating bansa. Dapat yan ay dito pinoproseso sa ating bansa upang makapagbigay ng iba't ibang trabaho sa ating kapwa Pilipino. Ayan, yan na nga isa sa ating advokasya. Ang katuwiran kasi ng iba
Nako, yung mga nakaupo sa gobyerno, isa sa katwiran nila, wala pa daw processing ba ang tawag dyan? Hindi pa daw dito maproseso yan kasi walang pamproseso. Ayan, di ba? Napakababaw na katwiran. Hindi, wag ka magbina kung walang pamproseso dito. Wag nating minahin. Wala namang mangyayari dyan Hindi naman mauubos yan hindi naman mawawala yan Kung wala pang pamproseso dito, di wag natin minahin. Di ba? Kung ang minahin natin dapat, yung may mga pamproseso na dito, di ba? Yung ganun lang naman kasimple. Iba kasi gusto nyo rin Kasi kayo mga politiko, kayo mga nakaupo sa gobyerno, baka nababayaran kayo. Di ba? Ganyan, ganyan ang ating, isa sa ating advokasya. Ayan, ako, pag itong pinaangat nyo, tinulungan niya akong umangat itong ating munting channel. Nako, pagdating ng panahon, papansinin na ako ng kung sino nakaupo sa gobyerno. Kasi manginginig na sila. Ayan, talagang bakbakin natin sila. Kaya lang, pag maliit pang ating munting channel tulad ngayon, halos naman hindi tayo papakinggan. Di ba? Kaya tayo talaga mayroong advokasya na pinaglalaban. At bukod dyan, marami pang iba. Ayan, marami pang iba kasi talagang napakarami pang kapwa nating Pilipino na hindi pa sumusuldo na minimum. Ika nga pinagsasamantalahan pa rin mga kumpanya na ang kanilang kahirapan, sinusunduan sila na napakaliit. Ayan, isa yan sa mga ating advokasya. At marami pa, wag muna natin, diretso muna tayo sa ating topic. Bakit nga ba nanalo itong UBGP? Mostly dito sa Kamindanawan, laban dito sa ating mga datos at mga bais. Nabatikang politiko, ika nga. Nako, doon sa senaryo na kaya lang naman nananatili ang mga tao dyan dito sa mga bais at mga dato na mga batikang politiko dyan sa Mindanao ay dahil daw sa nababayaran tayo ay hindi naniniwala dyan kasi ang Pilipino hindi naman basta-basta nababayaran ng Pilipino, lalo na dyan sa Mindanao. Ayan, kasi nga mga siraulo yan naman, ang ibig ko sabihin ay kapag binigyan mo ng pera ay bilalagay nila sa bulsa, hindi sa kanilang utak mamaya-maya shopping. Pero hindi nila dinadala, hindi nila isinasa puso yon. Ayan, pera-pera lang. Ayan, hindi tayo naniniwala dyan ay talaga namang sinunod nila kung ano yung nilalaman ng kanilang puso. Ayan, kaya wag kayo maniwala dyan na kaya nanalo itong UBGP din naman ay dahil sinabayan ng pamimigay ng pera. Ayaw, hindi ako naniniwala dyan. Wala tayong problema dyan. Ayan. Pero talaga namang gumastos naman siguro yung mga UBGP. Hindi natin sinasabi yan na galing sa gobyerno yan. Sinasabi natin, kung mayroon man, hindi naman pwede na walang ginastos, di ba? Kung mayroon man, sigurado ako pinagtulong-tulungan yan ng mga tao. Ayan. Pwede pa, di ba? Pwede pa. Kaya, yan na. Diretso doon na topic tayo. Alam niyo ba? Alam niyo ba, mga kababayan ko dyan sa Mindanao, ay nung mga karanasan ko dyan, ay talagang, unahin ko na muna yung mga dato kasi totoo naman ito talaga, itong ating video na to, ay unang-una humihingi ako ng paumanhin sa kung sino man ang tamaan, ay naku, huwag magalit, maging UBGP man, o Team Agila man, o mga datos, o mga bais dyan, na mga politiko, ay kung sino man ang tamaan ng ating video na to, naku, huwag magalit. Ako, bato-bato sa langit, huwag magalit kasi totoo naman Ayan, maliban doon sa mga hindi gumagawa, ayan. Alam nyo, nako po, matagal na nabubwisit ang mga tao dyan. Matagal na nabubwisit ang mga tao dyan dito sa mga datos at mga bais. Alam nyo ba kung bakit? Alam nyo ba kung bakit? Nako po. Yan ang katotohanan, di ba? Ay, hindi naman. Hindi lahat, hindi lahat. Alam nyo sa mga karanasan ko, sa mga nakita ko dyan sa Mindanao, mayroong mga datos na mga bais. Huwag naman yung bais kasi babae yan hindi pa natin nakitaan ng mga pagmamalaki yan. Ayan. Yung mga datos dyan, yung mga datos dyan na mapagmalaki at masyadong mapagmataas. Nako, kung ginusto nila ang inyong mga nako po,
nabubulol na naman tayo. Yung ibang mga datos dyan, nako po, abay kung gusto nilang isang babae, nako po, sa ayaw at sa gusto, pinipilit dahil sa takot at pangamba ng kanilang pamilya, ay sige na lang, di ba? Oh, di ba? Ito masakit sa ating kalooban na talagang mga datos diyan na nangririp. Ayan. Totoo naman di ba? Nangririp. Ayan. ayan ba ay isa sa nagpapasama doon sa imahe ng mga datos at mga bais. Ayan. Ayan. Kaya kung sinasabi ko sa inyo, kung tinatamaan kayo, naku, wag magalit Huwag magalit kapag totoo naman talaga. Sino ba naman ang hindi nakala? Na talagang may mga gago, may mga siraulo na mga dato dyan sa Mindanao. Ayan. Ito. Pero hindi ko nilalahat Kasi talagang mayroon din talagang mga leader dyan, mga datos na talagang maginoo. Ayan. Maginoo. Pero meron ding magino pero medyo bastos. Ayan, lahat niyan na nandyan sa inyo. Pero talagang mayroon talagang maginoo. Magino pero maya-maya nandun sa sugalan. Maya-maya nandun sa lasinan. Ayan. Maya-maya naglalasing, maya-maya nagsusugal. Ayan. Ayan na sinasabi ko na nga ba sa inyo. Ito ay napakasakit pero talagang turo ng iba't ibang religion na pagdating sa religion kahit gaano kasakit. Pagdating sa katuruan ng isang religion, mga doktrina na binigay ng Diyos ay kahit gaano kasakit, ito ay ating sasabihin at ating babanggitin. Ayan. Ayan napakaraming dato dyan na naglalasing. Nako, mayroon pa yan, nagre-rape. Ayan. Napakasakit, di ba? Pero hindi lahat, talagang mayroong maginoo. Isa yan sa talagang nakakasira sa imahe ng mga leader diyan. Ayan. Pero meron talaga. Ito, pero hindi ko na babanggitin kung sino at anong pamilya ito. May kilala ako na pamilya na ito talagang noong panahon na medyo nasa teenage pa tayo. Sabihin natin maliit pa tayo, bata pa tayo. Huwag naman yung bata kasi baka naman sabihin na paano mo naalala o paano mo nare-remember nga na yung mga gawain na ngayon ay bata ka pa. Ayan, di ba? Mateknikal na naman tayo dyan. Kaya tayo kasi talagang nag-iingat tayo kasi talagang matalino ang Pilipino sa panahon ngayon. Ayan. Nung tayo ay medyo binata na, di ba? Talaga meron tayo nasaksihan na pamilya dyan na hindi basta-basta. Ilang sulok ng Mindanao ay talagang kanilang pinaghaharian. Nako po talaga. Pero ang problema sa kanila, itong nakita natin na isang pamilya dyan na talagang mapakanluran, mapasilangan, ayan. Ng Mindanao ay kanilang pinagharian. Ayan, ay isang pamilya dyan. Pero hindi ko na babanggitin. Ito talaga, wala akong babanggitin kasi hindi ko nais na manira ng tao. Ang nais ko ay magpakabuti yung mga tao, magdato ka man o hindi ka dato, dyan sa Mindanao ay dapat nang magpakabuti. Ayan, dapat nang ang tawag dyan ay tutuntunin. Lalakbayin ang mabuting gawain, hindi yung masamang gawain. Ayan. Kasi kaya ako concerned dito sa mga datos at mga bais. Kasi noong panahon na wala pang UBGP, noong panahon na talagang datuisan pa, mga datos pa at mga bais yung nanunungkulan dyan sa Mindanao. Nung panahon talagang yung mga dato dati ay ang tawag yan ay may malasakit kasi ang pakiramdam nila dato sila at mga bahay sila, kumbaga sa kanila yung isang bansa. Ayun yan tawag dyan ay sa kanila yung isang lugar. Naka-address sa kanila ang bayan. Ayan. Naka-address sa kanila ang bayan. Ang ibig kong sabihin, ano mang mangyari, ang tawag dyan, ano mang mangyari, maghirap man o ang
ang tawag diyan ay sasaga naman o maghirap ang bayan ay nakasalalay sa kanilang dignidad, ika nga, kahihiyan nila, ika nga. Di ba? Parang naka-address sa kanila, napakiramdam nila sa kanila yung lugar. Kaya nung panahon na kapag pakiramdam ng isang dato ay maghihirap ang kaniyang bayan, naku, sasakupin niya ang pinaghaharian ng dato at kukunin ng, kumbaga, doon sa pagsakop niya sa ibang bayan ay makakatulong sa kanyang bayan. Ayan. Ganon yon, di ba? Di ba ganon yon? Yun yung mga katangian ng mga datos na parang wala na sa panahon ngayon. Kumbaga, wala na malasakit, ika nga. Ayan. Ayan. Di ba? Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, isa sa nakasira sa mga dato dyan, yung mga, ang tawag dyan ay magagawaing hindi maganda. Nako. Kasi ang turo kasi ng, kasi dyan, ito, pag-uusapan natin, yung mga Muslim, yung Islam religion, ika nga, yung mga kamusliman dyan. Ang turo kasi sa Islam, ay dapat kapag dato ka ay sultan kasi actually sultan kasi talaga yung pinopromote ng relihiyong Islam, hindi naman dato. Kung sa bagay yung dato kasi, ang ibig sabihin ng dato na yan ay kumbaga amir ika nga, sinusunod, ika nga, sa wikang Tagalog. Yung amir kasi parang Arabic yun, ako po. Ang tawag dyan, sana ba tayo? Nawawala na tayo. Okay, so, ang ibig ko sabihin, yun kasi ang ibig sabihin ng dato dyan. Na, kumbaga, sinusunod. Di ba? So, naku, nawala na tayo. So, balik tayo sa topic, ha? Balik tayo sa topic kasi medyo nagsanga itong ating topic. Balik tayo sa topic. Bakit nga ba hindi ibinoto, direct to the point, bakit nga ba hindi ibinoto na mga tao itong mga datos at mga bayis na mga batikang politiko na dekada-dekada na nanunungkulan dyan sa Mindanao at binoto nga itong UBGP. Ayan. Isa yan sa nakatulong dyan yung mga propaganda ng UBGP. Ayan. At isa naman sa nakasira sa mga datos, sa mga bais dyan, itong mga gawain hindi maganda na hindi naman lahat hindi naman lahat yung pagsusugal, ayan, paglalasing, nako po, maraming mga dato dyan sa Mindanao na talagang lasinggo, nako po, ayan, ay hindi katanggap-tanggap sa reliyong Islam, ayan, hindi katanggap-tanggap siyan sa reliyong Islam, nako po, di ba? So, isa yan sa nakasira doon sa mga datos at mga bahis na dekada na nanungkulan dyan ay kanilang mga gawain. Ayan. Paglalasing o pambababae. Naku po, kung ako sa inyo, ito, payong kapatid, payong nakakatanda o nakakabata ba? Pwede bang pumayo yun? Ayan. Payong nakakatanda, sa mga medyo bata pa dyan, nako po, kasi talaga naman tayo, mga kabataan, kayo mga kabataan, talagang magmamana ng kinabukasan ng bayan, ika nga'y. Kung ano man ng mabuting gawa sa ating bayan, ang magmamana niyan ay ating mga kabataan. Ngayon, kung kayo man ay napabilang dyan sa mga anak ng dato at mga bais, dyan sa Mindanao, nako po, itigil nyo na ang mga gawain hindi mabuti. Ayan, nakita nyo na ang ebidensya na talagang darating ang panahon na maglalaos kayo. Ayan, maglalaos kayo. Kasi wala mag-iidolo sa inyo. Naku po, wala mag-iidolo sa inyo. Maglalaos kayo. Sabi ko nga sa inyo, itong sinasabi ko na to na isang pamilya na talagang nung panahon na sila pa'y naghahari, maari natin sabihin na isang imperyo ang kanilang paghahari. Mapakanlunan at mapasilangan, timog, ang tawag yan, ay mapasouth at mapatibog. Tama ba yan? Tayo ako dito na. Ay talaga naghari sila sa buong Mindanao. Ayan. Pero ano nangyari? Anong nangyari? Naglaos. Ayan.
Ngayon, sa akin nakita, ito wala akong binabanggit ha, ang tamaan, huwag magalit. Sa akin na pa nakita na namurang edad ko pa noong panahon na yon, ay talagang isa sa mga descendant nila ay may mga gawain hindi ka nais-nais. Hindi naman lahat ha, hindi naman lahat. Andun na yung lagi mo nakikita sa market, sa palengke, na nagwawala. Ayan, nagwawala. Tapos, kapag pinansin mo nung panahon na yon, ay nako, sasapaking ka. Sasapaking ka. Nako po, talaga, nasaksihan natin noon yan. Pero hindi pa ako nasapak ha. Hindi pa ako nasapak kasi nako, may pagladagyan sila sa akin nung panahon na yun. Hindi naman tayo, siyempre, hindi naman tayo pepitsuging pamilya. Nako, hindi sa pagmamalaki ha. Pero ang sinasabi ko ay katotohanan. Hindi naman tayo pibitsuging pamilya, kumbaga ilag din naman sila sa atin. Ayan. Oh, di ba? Pero marami tayong nasaksihan na mga madescendant tong sinasabi kong pamilya na talaga naghari sa buong Mindanao, ang descendant nila hindi mabuti ang pinapakita. Ayan. Ngayon, ito, payong kapatid ha, payong kapatid kasi naman talagang kamag-anak ko rin naman minsan yung mga yan di ba? Oh, mga kamag-anak ko rin naman minsan yung mga yan. Ang payong kapatid ko ganito yan. Ang ugali, ibabasi ko ito sa mga kasaysayan noong pampanahon ng mga propeta, mga kasaysayan sa ibang bansa, ang pamilya, kasi talagang mayroon naman mga datos, lalo na sa ibang bansa, may mga datos, kumbaga ito yung tinatawag na mga royal blood, na talagang hanggang sa ngayon, kinikilala pa rin ang kanilang pagiging royal family. Ayan. So, ang kasaysayan, ayon sa ating kasaysayan, ang nagtatagal na royal family, ito mga datos at mga bayis kung tawagin dito sa atin, mga sultan, ay halimbawa ganito ito sa ating sa mga kasaysayan na ito halimbawa ikaw na anak ng isang dato o bae, o sabihin natin descendant ng mga dato at mga bae, ang dapat na gampanan mong tungkulin ay halimbawa nakaupo sa tungkulin, sabihin man natin gobernador o mayor, yung tatay mo o tito mo na bais o bae o datos diyan sa isang bayan, ang dapat na papel mo bilang isang anak ay tingnan. Tingnan. Kasi siyempre ikaw lakwatsero ka, di ba? Ikaw kung saan-saan ka nakakarating, di ba? Dapat nakikita mo yung paghihirap ng mga tao. Ayan. Paghihirap ng mga tao. Di ba? Yung mga kababayan natin na hindi naaabot o hindi nararating itong tatay mo o tito mo o kamag-anak mo na dato at mga bais na nanunungkulan, dapat nakikita mo kung ano yung mga kakulangan, ano yung mga serbisyo na hindi na ibibigay nung tito mo at kuya mo o tatay mo man. Ayan. Kasi talaga mayroon akong nakita na talagang ultimo tatay na niya ang nanunungkulan. So na ba tayo nagkaroon ng technical problem, So, nandun na tayo sa mga gawain para magtagal ang mataas sa pagkilala sa datos at bais o descendant ng datos bais. Kumbaga, yung pagka-dato at bais mo ay malipat doon sa iyong anak, malipat doon sa iyong apo, ay isa sa mga pinakamagandang gawain dyan ay susuporta ka sa ang tawag dyan ay mga gawaing pangrelihiyon, kahit anumang relihiyon yan. Wala akong sinasabi na kasi kung kahit anumang religion dyan ay susuportahan mo, kumbaga. Kasi ang alam niyo, ang mga gawaing pangrelihiyon ay ang naibubunga niyan ay puro mabuti. Walang naibubunga niyan na masama. Kahit anong religion yan, kahit anong religion yan, hindi nagtuturo ng masama yan. Puro yan mabuti ang itinuturo. Kaya kapag ikaw na descendant ng isang dato at bais dyan sa Mindanao, naku po, yan ang pinaka mabuting
mabuting gawain mo ay susuporta ka sa mga gawain ang tawag diyan ay pangrelihiyon. Ayan, sa ganung paraan, nako, hanggat sa kapu-apuan mo ay kikilalanin ka ng mga tao diyan. Ayan. Oh, pero kung ang gawain mo ay tulad ng binanggit natin na nako hindi ka na maano kasi talagang mananampal ka. Paano ka naman hindi papansinin lagi kang lasing at lagi kang mayroon pa nga diyan nang ririp Ayan, nang ririp, 'di ba? Oh, mayroon ako nasaksihan kahit ipaturo sa akin na mayroon ako maituturo na ganun ang gawain. So yan ang nagpapababa sa inyong katayuan, pagkilala sa inyo. Ayan, na talagang hindi magtatagal ay talagang maglalaos kayo. Ibig sabihin, lalaos kayo. Ang ibig ko sabihin ay matatapos ang inyong panunungkulan kung mayroon man. Ayan. Kung mayroon man, kung nakaupo man kayo sa gobyerno, talagang pagdating ng panahon ay mawawala na yun, yung pagkilala sa inyo. Yun ang pinaka point doon. Ayan, ha? So, kung ako sa inyo, yung mga nakikinig, yung kung sino man, yung descendant o mga datos, mga bais dyan, na sa Mindanao, ay talaga magbago na kayo. Magbago na kayo! Nako po, alam niyo ba talaga? Ito naman talaga, alam nyo, talagang ako naman, hindi ibig sabihin na mayroon tayong, ang tawag yan ay, mayroon tayong kamag-anak dyan, ano. Ang gusto ko rin talaga, alam nyo, ako talaga, kung ako ang tatanungin, ang gusto ko rin talaga manungkulan, ay itong mga lahi na mga datos at mga bahis pa rin. Pero, kung ikaw ay may mga masamang gawain, ay minabuti ko pang isang alipin. Ayan, di ba? Minabuti ko pang isang alipin. Kung ikaw na bais at datos ay may gawain hindi mabuti. Naku po. Di ba? Pero alam nyo, may pagkakaiba kasi yan eh. May pagkakaiba kasi yan eh. Bago tayo dadako doon sa kung bakit nanalo itong UBGP, ay kung bakit sila mostly binuto ng mga tao, ay babanggitin muna natin to. Ibig ko sabihin, tatalakayin muna natin to. Saan ba tayo? Tatalakayin muna natin itong pagkakaiba ng datos at bais. Ayan. Ito talaga, hindi ko nilalahat Ito hindi ko nilalahat. Pero mayroong pagkakaiba kasi yan. Sabi ko nga sa inyo kanina, itong mga datos, mga bais, ay nung panahon, ay pakiramdam nila, nakasalalay sa kanila, kumbaga sa kanila yung bayan. Kasi wala pa namang wala pa namang gobyerno noon eh. Kasi, kaya sabi ko nga sa inyo, yung mga public land doon, yung mga lupa na wala pa nagmamayari, ay automatic yan, sa dato yan. Di ba? Sa dato yan nung panahon. Kaya, pag isang bayan o isang lugar, ay kumbaga naka-address sa kanila o pakiramdam nila sa kanila yung bayan at saka inuulit ko paulit-ulit. So ano man ang mangyayari diyan, inuulit ko, ano pa ang mangyayari diyan ay kanilang kahihiyan. So unlike dun sa mga nanunungkulan na hindi datos hindi lahi ng dato kasi nga di ba? Hindi lahi ng dato. Ito hindi ko nilalahat Hindi ko nilalahat na wala sa kanila yung ganun. Kung ano yun nandyan, sige lang. Kung ano dyan, haharapin. Kumbaga, implementasyon lang. Kapag ikaw kasi na leader, ito dapat itatak nyo sa isip nyo. Kapag ikaw na isang leader, na inaangkin mo ang isang bayan, inaangkin mo ang isang bansa, ika nga, ay dapat iniisip mo yung kinabukasan ng mga bata sa sinapupunan ng kanilang ina, o mga bata o mga sanggol na wala pa sa sinapupunan, o ang bayan na hindi mo pa nakikita, ika nga. Di ba? Dapat pinaghahandaan mo yan na gagawin ko ito para sa kinabukasan ng mga bata na hindi pa lumalabas, nasa sinapupunan pa lang, o gagawin ko ito para sa bayan na hindi pa nakikita sa ngayon. Di ba? Hindi mo pa
Kasi ito, may pagbabago-bago kasi yung bayan eh. Maaring yung bayan ngayon, hindi na ito yung mukha ng bayan na makikita mo sa susunod na panahon. O, di ba? So, yun ang tunay na leader na dapat pinaghahandaan mo ang kinabukasan, dapat nararamdaman mo ang kinabukasan ng mga batang nasa sinapupunan pa lamang o mga bata na wala pa sa sinapupunan, hindi pa pinapanganak, ika nga, o ang bayan na hindi pa nakikita. Dapat pinaghahandaan mo yan. Yun ang totoong leader talaga. At Muslim, nakikita yan dun sa mga dato na totoong dato talaga, totoong bayis talaga, o totoong sultan talaga. Hindi dun sa mga dato na hindi totoo. Ang ibig sabihin, yung laging naglalasing, laging nang bababae, nang re-rape, na meron pa nga ewan ko lang, yung ganyan-ganyan, di ba? Meron pa mga ganyan, ha? Oh, so paano natin pagkakatiwala ang isang bayan, kinabukasan ng bayan sa mga dato na ang disindan nila ay hindi gumagawa ng mabuti. Nako, wag nang ganun. Pero sa mga nanalo na ika nga ay walang record, hindi disindan ng dato, nako, magpakadato na rin kayo. Ang ibig sabihin, isipin nyo rin ang kinabukasan ng bayan at ang mga batang nasa sinapupunan pa lang. So, okay. So, pagdating dito sa ano ang nagpaganda, nagpaangat doon sa Team UBGP. Ang unang-una, itong pananampalataya. Pananampalataya kasi isa sa mga propaganda ng UBGP, yung kumbaga sa ating mga kapatid na Muslim, itong Allahu Akbar, ika nga. O Bismillah. Allahu Akbar, yan. Ika nga, takbir. Allahu Akbar, yan. Isa yan sa propaganda, nasabihin natin na propaganda, na totoong propaganda naman, yan. Pero actually, totoo yan, no? Totoo, pero ginamit yung iba, ginamit na lang bilang propaganda, yan. Kasi alam niyo kasi, mayroon din talaga, ito talaga wala akong kinakampiyan kasi talaga pro BOBGP ako. So, ito. Kasi alam niyo kung bakit ako pro BOBGP nako. Alam niyo kung bakit ako pro BOBGP. Kasi gusto ko talaga makita kung anong klaseng panunungkulan meron sila. Kung anong klase, kumbaga, pagkatapos nitong dekadang panunungkulan ng mga datos, ng mga bayis dyan sa Mindanao, ay gusto ko talaga masubukan itong mga UBGP kung hanggang saan yung kanilang panunungkulan, ika nga. Gaano sila kagaling o gaano sila katatag, o di ba? Gusto ko masubukan kasi alam niyo, maniwala naman kayo, lahat naman yan nakatakday. O di ba? So gusto ko talagang masubukan yan. Gusto ko talagang makita ng habang buhay pa ako, ika nga. Gusto kong makita kung anong uri ng panunungkulan meron sila. Kasi karamihan din dyan, mayroong mga panindigan eh. Kaya nga doon sa nag-struggle, ika nga kasi nga mayroon silang paninindigan, ika nga, di ba? Totoo naman eh. So, gusto nating makita yung paano sila manungkulan. Ngayon, kung hindi nila kayang magpabuti, kasi meron din ako nakita dyan, mayroon din ako nakita dyan, ito lang, sa mababang posisyon lamang, mababang posisyon lamang. Sa tagal ng panahon, dato yung nanungkulan. Sa dato yung nanungkulan. So, may kumandidatong hindi dato, ika nga. Hindi dato, binigay doon ng mga tao yung buto sa kanya. Binigay, Binigay, ika nga, binuto ng tao. Kumbaga kasi, parang tinulungan siya ng mayor na dato rin eh. Kumbaga, pinagbigyan ito eh. Alam niyo kung ano nangyari? Kabilang rido. Kabilang rido ang nangyari. Barilan doon, barilan dito. Kumbaga, ginamit pa ang kanyang tungkulin upang dumami ang kanyang baril, upang apihin ang kanyang mga karido, mga kalaban. Kasi marami talagang mga commanders diyan na may mga rido. Di ba? May mga rido, kumbaga, hindi na jihad ang dinadala, kundi kaya lang siya nananatili, kaya lang siya nagpapadami ng baril, kaya lang siya nananatili sa pakikibaka. Ang totoo niyan ay mayroon siyang pinoprotektahan.
pinoprotektahan niya ang kanyang lupa kasi alam niya sa sarili niya na siya ay nakapang-agaw ng lupa. Ayan, meron dyan ha. Sabi ko nga sa inyo, bato-bato sa langit, wag ang tamaan, wag magalit ha. Mayroon dyan mga commanders na kumbaga ang kanilang bismillah, ang kanilang Allahu Akbar ay bilang propaganda na lamang. Kasi ang totoong pinaghahandaan nila ay ang kanilang mga karido, ang kanilang mga something na problema sa lupa, problema sa pamilya, ayan. Meron dyan ha. At meron din dyan na ang lakas ng kamay magtaas ng kanyang kamay at mag-Allahu Akbar na papanig sa UBGP na talagang nako, may dungis na. Ano ang dungis? Walang ginawa kundi ang makipagbakbakan sa kanyang kapwa Bangsamoro. Ayan, di ba? At isa pa sa mga propaganda na nagpabuti sa UBGP ay itong ika nga ay ang tawag dyan ang tinatawag nilang jihad. Ang ika nga ay karamihan daw dito sa mga datos at mga bahis na nanunungkulan dyan ay hindi nag-struggle, ika nga. Hindi jihad, di dumaan sa jihad. Naku po. Iyan naman, ito nung panahon ng kampanyahan, hindi ako gumagawa ng video na katulad nito. Kasi ayaw kong makasira sa diskarte ng UBGP. Ayan, di ba? Alam niyo, yun ang ginagamit na propaganda na talagang tumatak naman sa puso ng mga tao diyan. Na ika nga hindi naghirap, ika nga hindi nalamigan at hindi nainitan ng araw, hindi dumaan sa struggle. Oo, di ba? Yan mismo pa naman siyempre narinig din yan mismo sa bibig ng ating mahal na na Prime Minister na ika nga basta nga ba, sabi niya, ay dumaan sa struggling o baka ika nga nag-struggle di ba? Yon yung isa sa tumatak sa puso ng mga tao. Ayan. Kasi ito, wala kasi nag-counter sa kanila, di ba? Wala kasing nag-counter sa kanila na alam niyo, yung revolution sa Mindanao, ang nagpaumpisa naman ay hindi naman pangkaraniwang tao di ba? Isa sa nag-founder niyan ay si Dato Ugtog Matalam, ayan, na isa sa pinakakilalang dato diyan sa Mindanao. Ayan talagang founder ng revolution diyan. Yan talagang founder ng revolution diyan, kasama yung mga matatanda ng bayan. Ayan. Ayan, di ba? Yan yung founder. Ang ibig sabihin, doon pa rin, kung titingnan mo, yun pa rin yung nagpasimuno dyan sa revolution na yan, na ipinagmamalaki ng mga ibang tao riyan. So, dato pa rin, di ba? So, bukod doon, di pa sinasabi ng mga mananampalataya, ay lagi nilang ipinagbabadya, ika nga, na kapag ikaw ay nagbigay ng tulong dito sa mga mujahidin, ikaw ay nakapag-jihad na rin. Ayan. Di ba? So, pagdating ng election, wala na nakapag-jihad. Sila lang. Di ba? Ganon yung ibig kong sabihin. Pagdating ng election, pagdating na dito sa pagbuha ng matamis, is para sa akin, di ba nga matamis yan para sa akin, mapait pa yan mapait yan di ba? Wala na nag-jihad. Pero pagdating doon na sila pa ay nanginginganyo, naku po, sabi nga ang pagbigay ng iyong kayamanan o pagsadaka o pagsakat ng inyong kayamanan na ibibigay sa mga mujahidin ay para kang nag-jihad na rin. So, nakapag-jihad lahat. Walang hindi nakapag-jihad. Yun ang ibig sabihin. At bukod doon, itong mismong pagmamataas, pagmamalaki na ikaw ay
ikaw ang karapat dapat na ibuto dahil ikaw ay dumaan sa struggling o dumaan sa pag-struggle o ikaw ang nalamigan at nainitan, ay yan ay hindi katanggap-tanggap sa pananampalatayang Islam. Ayan, yung pagmamataas at pagmamalaki. Ayan. Mas katanggap-tanggap kung talagang ikaw ay inaangkin mo na talagang nakamit ng revolution, nakamit ng mga mujahideen, nakamit ng mga nag-jihad yung kanilang pinaghirapan, ay mas maigi pa na magpahinga ka at magpasalamat ka sa Panginoon. Ayan. Mas malaki ang gantimpalang matanggap mo. Kasi noong panahon ng propeta, ito narinig natin na binabanggit ng mga binabanggit sa mga pananampalatayang Islam na nung panahon daw ng propeta Muhammad alayhisalam ay alayhisalam, pagkatapos nilang manalo sa isang digmaan, ay doon binanggit ng propeta Muhammad na propeta Muhammad na ang pinakamalaking jihad ay itong pagpigil sa sarili o pagpigil sa sariling pagnanasa. Ano ba yung pagnanasa na yun? Yung magmamalaki ka na ikaw dapat makatanggap ng isang tungkulin, makatanggap ng mas mataas na tungkulin kasi ikaw yung nakapatay sa kalaban. Di walang pagkakaiba doon sa dapat ikaw yung ibuto dahil ikaw yung dumaan sa struggling, di ba? Walang pagkakaiba yan doon, di ba? So, hindi ka tanggap-tanggap yon, di ba? So, kung talagang sinasabi natin na nakamit na nga ng Bangsamoro ang kanilang tagumpay, ay mas malaki ang magaging gantimpala mo kung ikaw ay magpahinga at magpasalamat sa Panginoon. Yan. Di ba? Ganyan ang pinaka-logic noon. Di ba? So, isa yan sa nagpabuti doon sa kaya ibinuto ng mga tao itong UBGP dahil nga yung karamihan sa mga kandidato niyan ay dumaan daw sa struggling. Dumaan daw, nainit at naarawan daw sa pakikibaka. Di ba? So yan yung isa sa nagpataas. Kasi totoo naman di ba? Totoo naman kayo mga datos, mga bae diyan. Kapag nanalo kayo, yung kinikita nyo, karamihan dyan ay dinadala lang dun sa sugalan at sa babae. Minsan sa paglalasing. So, iyan ang nagpababa sa inyo at nagpataas naman doon sa mga kandidato ng UBGP. Ayan. Kung ako sa inyo kasi, mga datos, mga bahay, mga descendant, ay magbakabuti na kayo. Ayan. Tuntunin nyo na dito, tumulong na kayo, o tuntunin nyo na yung daan tungo sa pananampalataya. Ano bang pananampalataya yan? Ayan. Kasi sabi ko nga sa inyo, walang pananampalataya na nag-uutos ng masama. Lahat yan ay mabuti. Ayan. So, ganun yon. So, yun yung isa sa nagpataas sa buto ng mga taga-UBGP. Ayan. So, alam nyo, ito. Dito sa mga nanalong UBGP, Dito sa mga nanalong UBGP. Ito kasi, hindi ko alam kung isasali ko ba ito kasi ito talagang matindi ito Napakatindi itong mga salita na to. Parang ayaw ko talagang isali ito di ba? Ito, patumpik lang hindi ko masyadong ibuyanyang hindi ko masyadong ibuyanyang. Ang gusto ko lang ay unang-una ay wag nyong gawing mababaw, Wag gawing mababaw ang inyong panunungkulan. Wag gawing mababaw ang inyong pagkakaroon ng posisyon. Kasi napakalalim yan, Napakalalim.
ito, hindi ko na ibuyang-yang ha. Napakalalim na kayo ay nabiyayaan ng anumang posisyonan. Napakalalim yan ha. Kaya huwag niyong isipin yan ay isang mababaw lamang. Hindi hanggang dyan lang yan sa inyong posisyon, usaping posisyon. Napakalalim yan. Huwag niyong isipin na hanggang dyan lamang yan ha. Hanggang dyan lamang yan dahil napakalalim yan ha. Na kayo ay nabiyayaan ng posisyon. Ayan ha. At kayo ay magpakadato na rin. Huwag yung dato na naglalasing ha. Huwag yung dato na ng bababae ha. Huwag yung dato na tawag dyan, nangririp ha. Kayo ay magpakadato na rin. Ang ibig sabihin, isipin nyo ang kinabukasan ng mga bata na nasa sinapupunan pa lamang o mga bata na hindi pa pinapanganak o bayan na hindi pa natin nasisilayan sa ngayon. Ayan. Yun ang ibig sabihin. So, okay. So, ayan. So, isa pa rin. Balik tayo doon sa nagpabuti o nagpaganda sa mga UBGP. Isa itong darating na eleksyon ng mga membro ng ang tawag diyan ay ministro na kung di ako magkakamali ay October na. Ayan. Kasi nga pagkatapos doon ng eleksyon ito ay galing ito sa ating gobyerno na ang magkakaroon naman ng eleksyon sa pagpili ng mga ministro ng hanggat sa Prime Minister na, di ba? Kasi ang alam ko diyan, pagkatapos piliin yung mga ministro, ay pipili naman sila ng kanilang chairman o Prime Minister ika nga, di ba? So, yan naman. So, para bagang ayaw nila magbigay na. Gusto nila, sila lang. Pero wag naman. Kasi nga, mayroon pa naman mga dato na talaga mabuti isipin nyo talaga na, kasi ang tawag dyan ay hindi rin mabuti na hindi rin mabuti na kayo lang kasi talaga magulo pa rin yan. Ayan na. Magulo pa rin yan. Ayan. Nako, lahat ng kilos nyo ay babantayan ng mga dato na yan. Ayan na. Babantayan ang mga kilos nyo. Nako po. Kaya hindi rin maganda na kayo lang. Kasi pakiramdam ko ayon dito sa binanggit ng ating mahal na Amer ang tawag doon. Kaya daw kailangan manalo yung mga taga UBGP kasi nga darating yung eleksyon ng pagpili sa mga ministro. Yan. At saka Prime Minister, di ba? So, para bagang ang pumapasok sa ating kaisipan ay kapag nanalo ang mga UBGP ay talagang sureball na rin yung Prime Minister na gusto ng imailip. Diba? So, hindi naman mabuti yun. Hindi mabuti yun. Kasi nga, alam niyo man, sa dami ng function dyan, o sa dami ng mga tao dyan na nakikibaka, ay hindi mabuting one-sided lamang. Kailangan na lahat-lahat makatikim. Makatikim. At lahat-lahat lumaki yan tiyan. Ay, wag naman. Wag naman, masama naman yun. Kasi talaga naisip ko kasi na kapag nagkaroon ng posisyon kasi talaga nakakalimutan na yung bayan Kapag nagkaroon ng posisyon ay lumalaki yan dyan. Huwag naman sana mangyari ang mga yan kasi nga baka matulad tayo sa isang lamok sa lamok, alam mo yung nangyayari sa lamok, alam niyo ba kung bakit? Kapag ang lamok nakakasipsip ng dugo, yun na rin yung kanyang kamatayan. Di ba? So baka matulad tayo sa isang lamok, lamok na kapag nabusog nga, nakasipsip nga ng dugo, yun naman ang kanyang pag-iksi ng kanyang buhay. Nako, hindi naman mabuti yun. Ayan. Isipin lagi ang kinabukasan ng bayan at kinabukasan ng mga bata na hindi pa pinapanganak sa panahon ngayon. Kasi tayo naman nakakaraos na Nakakaraos na rin tayo sa araw-araw So, ano pa man, di ba? Nabuhay man tayo ng mahabang panahon, para saan pa? Para tayo ay magpayaman, diba? Ang kinabukasan ng bayan na walang gulo, walang, kumbaga, mananatili ang katahimikan. Alam niyo kung bakit Ito ating gobyerno kasi ito talaga, ito top secret Di ba?
Ito, magbanggit muna ako ng konti ha. Banggit muna ako ng konti. Ito kasi ating bayan na to, itong bansang Pilipinas na to. Mukhang hindi maganda yung nangyayari. Kaya mga sa susunod na video ko, ito susubaybayan. Kasi talagang ako magsasalita na ng totoo. Oh. Ano ang mga totoo ang sasabihin ko? Kapag may nasilip ako na isang propaganda, na isang taktika lamang, isang mga gawain pang taktika lamang, ang ibig ko sabihin ay panlilin lang, ika nga, pambubuyo, pambubuyo lamang, kahit gaano pa kasaya, kahit gaano pa kasarap yan, kung may masilip ka na ito ay nambubuyo lamang, ay nako, babanatan natin yan sa pagdating ng panahon, lalo na kapag sinuportahan itong aking channel at dadami itong aking ating mga taga-subaybay. Nako, lalo na kasi alam nyo, nagumpisa tayo sa BARM at marami pa, bago nagkaroon ng ARM, nagumpisa tayo sa ARM. Bago nagkaroon ng ARM, may mga SPCPD, tawag diyan, SPCPD ba tawag doon? Nung panahon ni Chairman Normis Suarez, no. So nagkaroon ng ARM. May nauna pa diyan na usapin na ang tawag diyan ay nakakalimutan natin na pangkapayapaan ika nga. Pero lahat noon wala ipik hangga't sa nagkaroon ng ARM. So nagkaroon ng ARM, masayang masama yan ang Bangsamoro kasi nga nagkaroon ng ARM. Pero nabuwag din. Ang ibig kong sabihin, tapos nagkaroon naman ng BARM. Ang tanong, itong BARM kaya mabubuwag din pagdating ng panahon. Kumbaga walang konkretong usapin. Walang konkretong ang tawag yan ay walang konkretong kasunduan na hindi na mababago kahit magpakailanman. Kasi alam nyo, kawawa talaga ang ating mga ang tawag dyan ay ating salin lahid dyan eh. Hindi tayo ang kawawa dyan. Kasi talagang hindi mabuti. Biruin mo, ang ebidensya na talagang yan ay walang mga kakwinta-kwinta, itong nangyari sa ARM. Ang ibig ko sabihin, anytime, pwedeng alisin o pwedeng tanggalin ang anumang kasunduan. Anumang agreement. So, walang konkreto. So, gulo pa rin. Di ba? Gulo pa rin. Ito, hindi ko na sana isasali ito kasi usaping, usaping revolusyon Pero ang gusto ko kasi mangyari ay gusto ko magkaroon ng konkreto na hindi na mababago. Hindi na mababago. Kumbaga, tataob man o titihaya. Ano yung tataob? Paliwanag natin kung ano yung tataob. Kasi kaganito yan Halimbawa sa usaping kasunduan, kapag hindi tumupad ang isa, ito sabihin natin na binigyan ko ng tungkulin nitong si Pedro. Si Pedro, binigyan ko ng tungkulin. Pero may kondisyon. Pagbutihin mo yan. Kapag hindi mo pinabuti, kukunin ko sa iyo yan. Paano kung hindi pinabuti ni Pedro? Kasi paiba-iba naman. Paano? Sabihin na natin si Pedro, pinabuti niya. Pero, nung isalin niya sa kanyang anak, hindi na pinabuti kasi suwail yung anak. Suwail yung anak. So, babawi na naman yan. So, gulo na naman, di ba? Yun ang pinaka-logic gulo na naman. So, dapat nagkaroon man ng konkreto na tataob man o titihaya, ay hindi na pwedeng baguhin. Pangmatagalan yan, yung tinatawag na pangmatagalan. Hindi yung bigay, hugot. Gulo ang bunga niyan. Kumbaga, nambubuyo lang. Wag na sana mangyari yung nangyari sa Palestine at saka Israel. Yan, ilalabas natin yan. Dadako tayo sa mga video na yan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, samantalahin na natin itong vlogging na may bunyan yang yung mabuti at masama at mabuti. Para magbago ang bawat isa. Para sa ating
kinabukasan. Ika nga, para sa kinabukasan ng mga bata. Oh, di ba? Mabago. Kasi alam ko talaga, nambubuyo lang. Ang bawat nambubuyo lang eh. Ibig ko sabihin ay, halos lahat ay, ewan ko, kumbaga sa naglalaro ng chess, kasi ako naglalaro ako ng chess eh. Kumbaga, lahat ng move dyan, minsan pinapakain pa yung queen. Pinapakain pa yung tore, o ano man, yung queen. O ano mang pisa ng ano. Di ba? Pinapakain pa, yung pala, binibigay pa, di ba? Binibigay, yung pala, ang intention doon sa pagbigay ay para mamati yung hari. Ganon yan. Yun ang pinaka, senaryo dyan. Kaya, sa susunod ng mga video natin, ay nako po, hindi kayo malulugi. Talagang kung ano man ang masisilip natin na hindi maganda, o pambubuyo lamang, o pag chichis lamang, ika nga, ay babanggitin natin yan. Kasi bakit natin ginagawa ito? Kasi para makagawa ang bawat isa, mapag-gobyerno man o hindi gobyerno, ng konkretong usapin, konkretong kasunduan, hindi para sa atin, kundi para sa kinabukasan ng ating bayan. Di ba? Di ba? Kung kinabukasan kasi ayaw ko talaga ito talagang ayaw ko talaga matulad tayo sa Palestine at saka Israel. Yan ang pinakatulad. Yan ang pinakaano ko, na hindi malayong matulad tayo dun pag hindi tayo nagbago. Ayon dito sa nakikita ko, hindi malayong matulad ang Pilipinas sa nangyayari sa ibang bansa, Hindi malayo. Sabihin ko sa inyo, hindi malayo yan. Kaya ngayon pa lang, bubusisiin na natin kung ano yung ikakabuti ng ating bayan. Huwag tayong gumaya doon. Kasi sila matitigas ang puso nila. Iba ang Pilipino, Iba ang Pilipino. Di ba? Kaya ako sinasabi na ito talagang kung saan-saan na tayo nakakarating sa ating usapin. Kaya ako sinasabi na hindi tayo katulad ng mga nasa Middle East, Hindi tayo katulad niyan. Ayan. Tayo kasi, hindi naman sa atin naisibol yung mga propeta, di ba? Hindi sa atin dito, kumbaga hindi dito pinanganak. Pero naniniwala pa rin tayo. Ang ibig ko sabihin, ang pusong Pilipino ay hindi kasing tigas ng pusong taga Middle East. Diba? Kaya, huwag sana mangyari sa atin yung nangyari dyan sa Middle East. Pero hindi malayo mangyari. Bakit? Kasi wala nga tayong konkreto na ginagawa. Wala tayong konkreto. Sa nakikita ko, parang nagchichis lamang. Ang pinaka-point ng lahat, ang pinakagawa ng lahat ay parang lower preparation for upper intention. Di ba? Ganun yung nakikita ko. Kaya pag sabi ko nga sa inyo, sa susunod na mga video natin, ay talagang babanggitin natin yung mga yan. Kaya magising na tayo, magising na tayo. So, saan na ba tayo? Nako, kung saan tayo nakarating, Balik tayo doon sa UBGP at saka Tema Agilas. Balik tayo doon. So, meron pa ba tayong hindi nasabi? So, ano pala talaga ngayon? Biyernes pala ngayon. Biyernes pala ngayon, Biyernes pala ngayon. Maraming ating mga kapatid na pumupunta dyan sa mosque. So, hindi na rin tayo magtatagal. Tama na yun, Tama na yun. Kung meron man tayong hindi nasabi, naku po, kayo na lang ang bahala magkumpleto. Ayan. At kung meron man tayong nasabi na medyo masakit, ay nako, magbago na kayo. Magbago na kayo, Magbago na kayo. Yung mga lasinggo dyan, mga sugarol dyan na mga datos, natutunan naman na kapag kayo ay nanalo sa nagkaroon ng tungkulin, sinusugal nyo lang ang inyong kinikita. Haram yan. Ayon sa kapatid natin mga Muslim, haram yan. Kaya dapat kayo ay magbago na, magbago na. Ang sabi ko nga sa inyo, inuulit ko, itong mga descendant na mga dato dyan, kapag ang inyong tatay, tito, o ano man dyan, basta kamag-anak nyo ay nasa tungkulin, ay nako,
ang tawag din dyan ay punuan nyo ang kakulangan. Punuan nyo ang kakulangan. Paano pupunuhan yan? Kasi kayo ay nakakarating kung saan-saan. Pagmasdan nyo anong kakulungan na hindi na ibigay sa mga tao. At yan ay ibubulong nyo. Ibubulong nyo sa inyong tito. At doon sa pamamaraan yun ay tatagal. Tatagalin yung pagiging datos at bais. Kasi totoo naman talaga na ay tanungin niyo mga tao diyan. Inaamin nila na gusto pa rin kayo yung manunungkulan. Subalit kung ganyan na inyong gawain na hindi mabuti, ay binabuti pa ang isang alipin. Ayan talaga, alam ko may nagtatanong sa inyo, bakit nga ba nagkaroon ng dato at nagkaroon ng alipin? Di ba? Kasi yan ang topic natin ngayon eh. Kasi may pumapasok sa isip nila, wala naman dato na yan. Wala naman yung lahat-lahat, pantay-pantay naman eh. Isa lang ang ating ninuno, at si Siadan at saka si iba lamang eh. Pero bakit meron ba tinatawag na dato at saka baes? Ayan. Sa susunod kasi tayo naman ay nag-research. Nag-research sa susunod na ating mga video ay ating pag-uusapan yan. Ating pag-uusapan yan kasi ito na, nandito na tayo sa usapin dato at saka bias. Nako, kukumplituhin na natin kasi alam ko na may nagtatanong dyan at mayroon pang nanglalait na hindi naman daw totoo yan. Hindi naman daw totoo yan. No, di ba? Sabi pa ng iba, kaya lang naman nagkaroon ng ganyan. Dahil siya yung nakapag-aral nung panahon na yun. At itong mga tao na hindi nakapag-aral, ayan, ay meron talagang pinakasenaryo dyan kung bakit nagkaroon yan. Ayan, meron talaga. So, hindi na tayo magtatagal. Hindi na magtatagal itong ating video. Hindi ako, hindi na magtatagal itong ating video. Sapat na yun, nakapagbigay tayo ng kaalaman, nakapagbigay tayo ng ating kuro-kuro. Ayan, napakaganda ng ating topic ngayon. Sa susunod ay mas gaganda pa. So, ayan. Nako, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan at nakapag-thumbsuck, nako po, mag-thumbsuck, mag-subscribe na kayo para sa susunod ay mas ganahan pa tayo. At ito naman ay hindi kayo malulugi ika nga dahil sapagkat wala tayong kinakampihan na kung sino mang politiko. Ang tayong kakampi natin ay ang taong bayan at ang bayan siyempre. Yan ang kakampi natin at tayo naman ay nagba-vlogs na talagang mayroon tayong ipinaglalaban ng mga advokasya. Ayan, at sinisigurado ko kapag ito ating susuportahan, itong ating vlogging ay talagang darating ang panahon na papakinggan tayo tulad ng mga iba dyan. Ayan, papakinggan tayo ng kung sino man nakaupo sa gobyerno. Ayan, so hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyo.